Pebbles Conanan, kilala rin bilang si Pebbles Talakera, may isang matinding pasabog. Isang pasabog na hindi dapat baliwalain. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Kahapon po, ang pinag-usapan natin ay tungkol dun sa mga taong nagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos. Nandiyan po si Mike Romero at doon sa kanyang ipinost na litrato kung saan ang caption niya ay headshot at merong araw na tinuturo ang ulo ni PBBM. Nandiyan sila lighter boy na gustong sumugod sa Malacanang at sunugin ang palasyo. Meron din siyang isang video kung saan pinapanalangin niya na mamatay na daw sana si President Bongbong Marcos. At yung ng video kahapon ng isang tao na pipila daw sila, gagamit sila ng gulok o bolo at tatadtarin nila, gugutayin nila si President Bongbong Marcos sa harap mismo ng pamilya nito. Hindi ba nakakakaba yung mga ganyang pagbabanta? At sinabi ko rin, pakiramdam ko, ito ay parte ng isang grand scheme. Kung ano man yun ay para tuluyan na nilang mapabagsak si President Bongbong Marcos. Tatakutin ang kanyang pamilya, tatakutin si President Bongbong Marcos, kasabay ng mga paninira ng kampo ni Sara Duterte, yung planong coup, yung planong mga rally, lahat po yan ay para ibagsak si President Bongbong Marcos. At ano ang kapalit? Ang pag-upo ni Vice President Sara Duterte. Kaya lahat na lang ng mind conditioning ginagawa ni Sara. Yung pinaka-latest niya, I swear to the flag, hindi nagtatrabaho si Bongbong Marcos. Na kahit kitang-kita ng mga Pilipino at ng buong mundo kung gaano kasipag ang ating presidente, pero para kay Sara Duterte, parte ng kanyang paninira para makuha ang loob ng mga Pilipino at mapaniwala sila na hindi nagtatrabaho ang ating presidente. Pero, kilala na po ng taong bayan ang hilat siya ni Sara Duterte. Lahat ng sinasabi niya laban kay President Bongbong Marcos ay bumabalik lang sa kanya. So ito pong mga banta sa buhay ni PBBM ay hindi dapat baliwalain. Dumami ang naglakas loob na magbanta kay PBBM mula nung magbanta si Sara Duterte. Banta na kalaunan ay idininay niya. Pag-deny na alam ng taong bayan na nagsisinungaling si Sara Duterte tulad ng kanyang ama. Meron tayong presidenteng bangag, but after a few days, hindi ko sinabing bangag si Bongbong Marcos. Hindi ba ganyan din ang sinabi ni Sara? Matapos niyang pagbantaan, matapos niyang aminin na may nakausap na siyang assassin at umuo na, nag-yes na yung assassin. After a few days, sabi ni Sara Duterte, wala akong binitawang banta. Wala akong sinabing ganyan. Sila lang daw, yung mga nag-iisip na nagbanta siya. Hindi ba? Kung ano ang puno, sa ang bunga. So ang ating hiling, sana paigtingin ng ating kapulisan. Hanapin yung mga nagbabantang ito. Dahil hindi po yan nakakatuwa. Joke man yan, prank man yan, paano kung totoo? So ito nga, meron po akong nabasang isang comment ng ating viewer na nagpakaba sa akin. Ito po ay galing kay Hasmin M. Official. Sabi niya, orchestrated po yan. Base sa video ni Pebbles, Sara and Pulong are planning to assassinate Marcos family. Itong mga lumalabas na threat is part of the plan. Mas maraming threat, mas mabilis para sa mga Duterte ipatumba ang Marcos family na hindi sila ang pagbibintangan. Nung nabasa ko to, kinilabutan ako Kasi may posibilidad na totoo itong sinasabi ni Hasmin. Nung binanggit niya yung video ni Pebbles, meron niya akong video ni Pebbles kanina kung saan sinabi niya na pinapapatay daw siya ni Sara Duterte through her Sara Army. Ito daw Sara Army na to ang siyang magsasakatuparan ng pagpatay kay Pebbles. So nung nabasa ko tong comment na to, na may planong assassination itong si Sara at si Pulong, at parte nga ng kanilang plano ay magpalabas ng maraming taong nagbabanta kay President Bongbong Marcos para pag nagawa nila yung assassination plot laban kay PBBM, pwede nilang sabihin na hindi kami yan,
dahil marami naman ang nagbabanta sa buhay ni BBM. Pero pwede ring totoo itong sinasabi ni Pebbles na yan ay plano ng magkakapatid para ipatumba si President Bongbong Marcos. Bakit ba hindi na sila makapaghintay ng 2028? Isang nakikita kong dahilan dyan, dahil pagdating ng 2028, kung ngayon ay konti na lang ang naniniwala kay Sara Duterte, mas mababawasan pa po yan. At napakalaki ng posibilidad na hindi na siya manalo sa 2028. So, ang dapat nilang gawin, ngayon pa lang, agawin na nila ang posisyon kay President Bongbong Marcos. Dahil kung malakas ang loob at tiwala ni Sara na siya ang mauupo sa 2028, bakit hindi na lang nila hintayin? Malapit na. Konting panahon na lang 2028 na. At dyan natin makikita kung talagang malakas ang hatak ni Sara Duterte sa mga Pilipino. Hindi nila kailangan mang-agaw ng pwesto. Kaya lang, bakit nila ginagawa yan? At ginagawa nila lahat ng paraan, ha? Lahat ng attack dogs pinalabas nila. Andiyan si Rowena Guanzon, si Chavit Singson, si Harry Roque, at ngayon naman itong si Miao Miao na si Kiko Barsaga, na halatang halata naman na may sayad. Pero bakit ba ganun ang mga pakawala ni Sara Duterte, no? Parang puro may sayad. Maniniwala ka na tuloy na yung nagpakawala sa kanila, ay may sayad din. Dahil nga naman, kapag nakuha nila ang pwesto kay PBBM, so siya na ang uupong presidente. Pagdating ng 2028, madali na silang manalo sa re-election. Dahil siya na ang nakaupo eh. Tandaan nyo yung nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo nung pinlano nilang pabagsakin si Joseph Estrada. Hindi ba't naagaw ni GMA ang posisyon ni Joseph Estrada at nung sumunod na eleksyon, tumakbo siya ulit. Ganun din ang gusto nilang pattern na sundin ni Sara Duterte. So wag na sila maghintay ng 2028. Ngayon din, pabagsakin na si President Bongbong Marcos. Ang alam ko, pababagsakin lang sa pamamagitan ng rallies o ng kudeta o persahang pagpapaalis. But not to the point of assassination. Pero naisip ko, isa na naman to dun sa intrigang tinanim ni former President Rodrigo Duterte. Nung sinabi niya sa harap ng mga supporters niya na baka matulad si PBBM sa kanyang ama na napatalsik sa pwesto. Tandaan nyo yung sinabi ni Digong na sila ang nagtatanim ng ebidensya, peke man o hindi, at sila rin ang nagtatanim ng intriga. Mula sa pagiging drug addict, sa pagiging weak leader, at itong pinakalat ng intriga na matutulad si PBBM sa kanyang amang si Apo Lakay. Na dapat maisakatuparan nila na kanilang mapaalis si President Bongbong Marcos. Pero aabot sila sa assassination. Sa bagay, kung matatandaan nyo yung meltdown ni Sara Duterte, hindi ba sinabi niya, may nakausap na siyang assassin at umuo ito. So, sa takot nila na kung may mangyari man kay PBBM, kailangan hindi masisi ang mga Duterte. Magpapakalat sila ng mga taong magbabanta sa buhay ni PBBM para pag nagawa nila yung kanilang maitim na balak, hindi sila ang sisisihin, kundi yung mga taong nagbanta sa buhay ni PBBM. So, ang ginawa ko, nag-research ako ng mga interviews at mga videos ni Pebbles kung saan ibinunyag niya itong assassination plot para patumbahin si Bongbong Marcos. At nakita ko itong interview ni Mark Ramos kay Pebbles Talaquera. Although through phone lang yon. So pakinggan po natin yung ilang excerpts ng interview ni Mark Ramos kay Pebbles Talaquera. At kayo na ang humusga kung meron niya bang katotohanan itong ibinunyag ni Pebbles. At kung gusto niyo pong mapanood yung buong interview, syempre punta lang kayo sa channel ni Mark Ramos, hanapin niyo po yung interview niya with Pebbles Talaquera, at doon buong buo po sa episode ni Mark Ramos mapapanood niyo at napakikinggan lahat ng sinabi ni Pebbles. Pakinggan po natin ito. Hindi pa rin umuwi si Pulong. Alam mo kung bakit? Alam na ni Duterte na hindi na siya makakalabas. Kahit maging presidente pa si Sara. Ang huling hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Hello? Pati buong pamilya. I-ano mo yung yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. Idugtong mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Nabibisit na sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yon. So in-inform ko ang sila Browner,
In-inform ko lahat, pati palasyo. In-inform ko sila kung sino founder, nagagawa sila ng coup. Ayun, ang gulo lahat. Nangyari lahat. Kaya nung lumabas yung news after 4 days na meron palang pinaplanong coup or destabilization, natawa na lang ako. Kasi alam ko na. Doon sa TikTok ko, maririnig niyo lahat. Linabas ko lahat ng ebidensya. September 19 pa lang, sinabi ko na may linulutong coup. September 20, sinabi ko ang founder si Chabit, yung mga nakademandang contractors, yan sila Alcantara, yung mga engineers, at yung Yusek na si Bernardo. Sila ang nagbigay ng pondo para manggulo at magkaroon ng destabilization, mapaalis si BBM noong September 21. Kasi kapag napababa nila si BBM that time or napapatay nila, absuelto lahat. Yun ang plano. Hindi nagtagumpay. Kasi hindi ko pwedeng sabihin kung paano ko nalalaman eh. Kasi mapapahamak ang buhay niya. No, pero ang kinatutuwa ko doon, sa akin siya nag-message. Detalyado lahat, sinabi niya lahat, detalyado. Totoo lahat yung pinost ko, yung merong manggugulo, may mag-aasaan ng apoy, lahat yon. Kaya nga sabi ng mga tao, ano ka ba, psychic ka pa? Bakit nagkatotoo lahat ng sinabi mo, mga pebs? Hindi na lang ako nagsalita. Kaya ikaw hinahunting ngayon? Oo. Nung una, ako kasi nag-booking ng Sara Army. Na merong army si Sara. Matagal ko nang pinopost yan. Sinasabi ko na, puntahan nyo ang kampo ni Sara Duterte sa Sorsogon. Nandun nagtre-training yung mga Sara Army. At doon din nagpupunta si Chis Escudero pag magkausap sila. So alam din ni Chis. Sorsogon eh. Alam din ni Chis yun, Mami Pebs. Alam niya. Na may army. Yes. Isa nga siya sa nagpondo nitong October 12 eh. Oh my God. Okay. Kasi ang usapan dyan, pababait talaga si BBM. Tapos, upo si Sara, absuelto lahat. Binatikos ko si Marcos. 2 years mahigit. Maisog ako, di ba? Maisog ako, wala kaming tao. Linangaw. Laging linalangaw. Nagpunta pa ako ng Hong Kong, linangaw. Ako ang nag-umpisa ng EDSA Friday group. Nilangaw. Bakit ngayon maraming tao? Ibig sabihin, funded. Doon nagalit na sa akin ang Sara Army. Nag-send na sa akin ng message yung intel ko na pinapatrabaho ka na, ililiquidate ka. Na-trace ka na nila. Basta pagdating sa lugar mo, kung may security ka talaga dyan, huwag magpapapasok ng tomboy, ng lesbian militar. Yun ang pinadala nila. Pati si Chabit is gusto kang ipapatay? Oo, kasi ang alam niya, nasa Pinas ako. Pinasa ko lahat ng ng illegal niya. Naka-documented lahat 'yan. Pinasa ko lahat kung ano yung mga illegal niya. Gusto ko ang sabihin na sa sa social media, kaso nga lang merong mga hindi dapat sabihin dun eh. And etong ingatan nilang lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Pampagulo. Yung People's Power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. In-explain ko lahat doon. Ano lang yon, yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Yan yung October 31, di ba, na sinasabi mo? Hindi lang yan. Hindi mo alam. Kaya simula ngayon hanggang October 31, paunti-unti gagawa sila ng rally, ganyan-ganyan. Lilituhin nila ang Malacanang. Kaya sabi ko, dapat nakasarado yung mga pwedeng pasukang gate at super sila dapat check kahit may staff pa yan. Kasi ang sabi sa akin ng intel ko, lahat pati mga nagtatrabaho sa Malacanang dahil maraming ahas sa Malacanang. Nako, delikado ang Pangulo pala, no? Delikado siya, hindi lang yon. Kung hindi siya bababa, uunahin papatayin ng mga anak. Grabe naman. Damay pamilya. Damay pamilya. Yun ang ni Pulong. Walang nga si Pulong. Ganyan sila sa Davao. Hindi ko puli na lahat Pero ganyan sila. Alam niyo naman sa Bisaya, yung ubusan ng lahi. Kasi hindi nila matanggap na hindi mapalabas si Digong. Na kahit hindi na makaupo si Sara Duterte, matumba lang nila si BBM. Dahil doon sa
kulong ni Kulong. Digong. So, sa tingin ninyo, may katotohanan ba ang mga ibinunyag ni Pebbles Talakera? Hindi kaya ito ay dala lang ng galit? Dahil dati pong DDS yan si Talakera. Bumaliktad at ibinubunyag na ang kasamaan ng mga Duterte. Dahil sa totoo lang, dumadami po yung mga DDS na nagbabanta kay President Bongbong Marcos. So manggaling man yung pagtumbak kay PBBM dito sa mga taong nagbabanta or sa pamilya ni Sara Duterte, kailangan pong magbantay tayo. Dahil sigurado naman na nakakarating kay President Bongbong Marcos lahat ng balitang ito at lahat pong pagbantang yan ay hindi po binabaliwala at lahat po ng death threats na yan ay siniseryoso ng Malacanang. Tayo naman po, on our part, ang pwede natin gawin ay pag-ibayuhin po natin ang ating pagdarasal na protektahan ng Panginoon Diyos si President Bongbong Marcos. Tumindi kasi itong mga banta kay PBBM nung isiniwalat niya ang mga anomalya sa flood control projects na mukhang maraming tatamaan sa mga kaalyado ni Sara Duterte. At syempre, isama na rin natin yung galit ng pamilya Duterte nang hindi mabigyan ng interim release ang kanilang amang si former President Rodrigo Duterte. Pero, ganun ba kasama ang pamilya Duterte para magplanong ipatumba? Hindi lang basta ibagsak at palitan sa pwesto, kundi itumba. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.